So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, eto, hindi to intriga ha mga minamahal. Ito po ay base sa totoong senaryo na kung saan itong si VP Sara Duterte ay ipinagtatabuyan na po ng mga Pilipino at ng mga lugar na kanyang pinupuntahan. Hindi man nila masabi ng diretso pero gusto nilang i-insist na doon ka muna sa far away. Huwag ka muna dito. Nadadamay kami sa sumpa. Diba? Tingnan nyo si Isko Moreno. Aminado naman tayo na nakikita natin sa survey na slightly medyo malakas. Diba? Itong si Isko Moreno. Ngunit dahil nga sa ginawa ni VP Sara Duterte, nangampanya, ikinampanya si Isko Moreno, pero ang nangyari, nagkaroon ng negative impact. Kasi hindi po maganda yung way ng pangangampanya ni VP Sara Duterte. Kaya madaming mga Pilipino, 'di ba? At saka mga governor, mayor, ang natatakot na bumisita itong si Sara Duterte mismo sa kanilang lugar. Kasi baka madamay din sila sa sumpa. Tingnan niyo yung nangyari kay Camille Villar. 'Di ba mga minamahal, nadamay sa sumpa. Yung prime water ngayon paiimbestigahan na dahil yung Rappler kinausap yung governor at yung vice governor doon nga po sa kanilang lungsod. Kung ano nga ba yung buhat ng prime water, kung nakakatulong ba ito or hindi. So ngayon nga po mga minamahal, mga taga Bacolod, sinisipa na. Kumbaga sa madaling sabi, doon ka muna sa far away. VP Sara Duterte, huwag ka na dito, nadadamay kami sa'yo. Nadadamay yung buong Pilipino, yung buong baryo sa'yo, yung buong lungsod sa'yo. Doon ka muna sa far away, chu-chu-chu. Diba? Sabi dito sa balita, VP Sara, nakatanggap ng diskriminasyon sa Bacolod sa pangangampanya. Well, deserve din naman yun ni VP Sara Duterte. Dahil in the first place, abay, grabe din, manghusgaman lait. Itong si Vice President Sara Duterte, kung kaya't sa palagay ko nga mga minamahal, sobrang deserving ni VP Sara na malagay siya sa ganyang sitwasyon na kumbaga kinakarma din, mga minamahal, itong si VP Sara Duterte sa kanyang mga pinanggagagawa. So, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, abay malamang, sa alamang, ay yan din, yung babalik sa'yo. 'Di ba mga minamahal? Wala, itong si Sara Duterte, makasarili, iniisip niya lang palagi yung kanyang sarili. 'Di ba? So ngayon mga minamahal, abusado Sa sobrang abusado ni VP Sara Duterte, nakakapiko na kung minsan. Basahin pa natin yung balita. Sabi dito, VP Sara, nakatanggap ng diskriminasyon sa Bacolod. Alam nyo ba na mahirap na po maghanap ng stage? Nandoon ako sa Bacolod, pinag-uusapan namin ng detalye. Pumayag na nga sila pero nung oras ng rally, ang sabi sa akin, hindi ka pwede sa stage namin dahil Duterte ka. Ibig sabihin, pag nai-insist na yung pangalang Duterte, ang ibig sabihin niyan mga minamahal, puro paninira. Ayaw nilang mahaluan ng paninira ang politika ng Bacolod. Not just because you are a Duterte, it is because dahil sa mga kinikilos mo, dahil sa mga panata mo na hindi makabayan. Yung ginagawa mong pananarantado, talagang hindi makatarungan. So, I think, you deserve that kind of spot, kind of treatment na, 'di ba? Kung ang ginagawa mo ay puro paninira, wag ka na lang paakyatin sa stage kasi nagdudulot ka lang ng pagkalito, ng pagkaaway-away, ng pagkayurak-yurak, ng pagkawatak-watak ng mamamayang Pilipino. Naintindihan ba ninyo mga minamahal? Okay. So, sabi pa, ito. Sabi niya dito, hindi ka pwede sa stage namin dahil Duterte ka. Maniwala kayo na pinagbawalan talaga si Sara Duterte. Baka malay mo, gawa-gawa niya lang yan dyan para sirain yung governor ng Bacolod or baka may galit si VP Sara sa Bacolod. Hindi lang natin alam, baka maka-administrasyon yung Bacolod kaya pinupolitika, kinukulayan mga minamahal ni VP Sara Duterte yung, I think, yung Bacolod. Gets ninyo mga minamahal? Or pwede din naman totoo na baka hindi pinapunta or baka hindi pinayagan na gamitin ni Sara Duterte yung stage kasi baka
magkaroon lang ng issue. Yan yung iniiwasan natin, yung issue eh. 'Di ba? Baka magkaroon ng issue, tapos ang mangyari mga minamahal, lumala, maapektuhan pa yung lungsod ng Bacolod. Nagigets ninyo mga minamahal? So ngayon, meron tayong pangalawang pag-uusapan. Promote natin sa inyo mga minamahal itong si walang iba kundi si Abby Binay. So, dapat better health. Ngayon, napag-isipan ko na mga minamahal na si Binay, 'di ba, ay mukhang kailangan ng Senado, kailangan ng mamamayang Pilipino. Kaya, I would like to take this opportunity, mga minamahal, para i-promote ko sa inyo itong si Abby Binay. So, meron ako sa inyo ipapakitang article. Tingnan nyo ito mga minamahal Sabi dito sa balita, Abby Binay pushes for stronger preventive health care, which is para sa akin good. So, ito yung isa sa pinakamatinding rason. I think na nakita ko kay Abby Binay na I think she deserved the spot na manalo sa Senado bilang senador. Uunahin yung health. Syempre, kailangan natin yan. Tingnan nyo, yung BP Sara natin, merong something sa pag-iisip. So, dapat talaga, mga minamahal, sobrang halaga talaga ng kalusugan. So, dahil napakahalaga ng kalusugan at sensitibong usapin din yung kalusugan, and sinusulong to ni Abby Binay, I think kailangan talaga natin si Binay sa Senado. So, sabi dito, Makati Mayor and Senatorial Candidate Abby Binay emphasizes the importance of preventive healthcare programs in improving the quality of life for Filipinos, regardless of socio-economic background. So, yung walang pinipili, mahirap ka man sa mayaman, type A, C, B ka man, 'di ba? Yung kind of lifestyle mo, kung ikaw ay 'di ba, low, medium, or upper. So, walang pipiliin yung mga healthcare, eklabush, blah, blah, blah. So, sabi dito, I will educate for better preventive healthcare in the Senate. I believe preventive healthcare is more important because it costs much less than treating a more serious illness. So, ang una mong gamutin, Ma'am Abby, si Sara Duterte. De, joke lang. So, she urged Congress to prioritize funding for preventive healthcare program as well as the modernization and expansion of public health facilities across the country. Ngayon, para sa akin mga minamahal, mas okay na yung ganito. 'Di ba, na plataforma. Kaysa naman sa walang plataforma. Kagaya ni Philip Salvador, anong plataforma mo? Ano daw, mga minamahal, yung patungkol sa droga, yung plataforma ni Philip. Paulit-ulit lang naman yun. Wala namang nangyayari. Ay, ang kati talaga. Nagpaano kasi ako synthetic hair, mga minamahal, para ma-experience ko yung kulot-kulotness. Ang kati. Diyos ko. 'Di ba? Ang kati. Pero maganda. Maganda ba, mga minamahal? Yan o. Maganda ba sa tingin ninyo? Pero sobrang kati niya, mga sis. Makati siya. By the way. Sige, TS. Tiisin natin to. Ginusto ko yan. Diba, mga minamahal? Medyo makati nga lang talaga, sa totoo lang. Pero anyway, mga minamahal, going back dito sa ating topic, mas okay na to. Diba? Kaysa doon sa pinanggagawang kalokohan tawag dito ni Amy Marcos na walang napapatunguhan yung pera ng bayan. O, biruin mo, kung malaman natin kung sino nagpahuli kay Digong, sa tingin mo, malaki yung improvement nun sa mamamayang Pilipino. Sa tingin mo, makakatulong sa mamamayang Pilipino kung mahuli man kung sino yung nagpahuli kay Duterte. Diba? Ano yun? Trial by publicity lang ang atake. Diba? Alright, mga minamahal. Yun po. Anyway, pengi lang po ako mga minamahal ng comments ninyo, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and hit always the notification bell for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan. Ang kati kasi. Yan.